Ano bang problema kung makawala siya? Ha? Does it change the law? If there is a violation, there is a violation of the law. If there is no violation, there is no violation of the law. Ang tawag dyan sa logic, yung sa argumentation and debate nung nag-aral tayo ng college, ay ad hominem. At yung genetic fallacy. You're attacking the source. You're not attacking the facts. You're not attacking the merits. Oh, that very question in itself reveals your bias. Kahit ba kandidato siya laban kay Vico, kahit ba si Sara Diskaya siya, does it change the law? Will it change the facts? So, yan, kitang-kita nyo na yung bias take up time, no? But gusto ko lang din pong sabihin, we cover fairly, which is why we are here, and which is why I'm sure everyone here has seen me covering the caucuses of the opponent now. So I just would like to take exception to that statement. Now, this question po is to Mr. Coral. Rappler never covers fairly. That is a fact. You never cover fairly. On a personal note, nothing to do with this. Rappler has always been biased. Kaya nga nadedemanda yung founder nyo di ba? Oh. Well, sir, again, pag demanda is a matter, anyone can file a case, right? Oh, convicted Convicted. Let us not make this about the outlet that I represent. Sinabi ko lang, I just said, because it seems that you're the only one aware. And then, now talking to Mr. Rogalvo, I'm sure nakikinikita nyo na yung masasabi ng netizens, ng reactions on social media, who will say na baka po makawalan kayo ng kabilang hang. So, what would you say to that? Well, to be honest, sabi ko nga kanina, I'm a former city government employee, on which na isa ako sa mga nasikil noon, although nagkaroon ako dati kasi on a high position sa City Hall, pero when napalitan yung administration, I observed and isa ako sa mga nalipat na muntik pa nga gawing utility. Eh, syempre, kahit naman sino na may aral, may pinag-aralan, ilalagay mo sa ganun dahil lang sa previous administration. So, tinanggap naman namin. But, ngayon, nung ako ay isang ordinaryong mamamayan na naninirahan sa Pasig, syempre, nung lumaban na si Ate Sara, sumuporta ako. To be honest. And, dahil sa pagsuporta ko, at bilang isang member ng Citizens Crime Watch, syempre, pag may nakita kang krimen, aware ka, yun yung aming trabaho dyan, yun aming sinumpaan dyan eh. Eh, naka-observe nga ako ng gano'n. Nakita ko, teka, parang mali naman talaga. Miski naman sino. At miski ang mismong taga-kasamahan ko sa trabaho dati, nagkukwento sa akin, parang mali yun. So ako, naglakas loob talaga ako nang lumapit na kay attorney, tulungan mo nga ako. Tama ba to? Eh, may nasa ko ang batas, na pagkakaintindi kong ng batas, whether it has an exemption, when you say total ban, siguro masusupersede yung exemption. Kasi unfair naman. At para sa kalaman ng lahat, kaya ako rin po nilakasan ng loob na mag-complain. Kung wala at mangyayari every election. At wala na, ganun na. Every election yun na gagawin po ng mga re-electionists. Dahil naging precedents na po napayagan. Pwede pala. May exemption pero may exemption ulit na pwede rin pala. Bakit pa tayo naglagay ng ban? Tama yung sabi ni attorney. Bakit may ban pa? So sana sinasabi sa batas yun, may total ban pero pwede kayo mag-file na exemption. Ganon ka-tricky yung batas. So ngayon, nalaman namin may exemption. Kaya lang siguro, ang pagkakaintindi ko po, kahit nabasa ko po yung batas, ay yung exemption nila, ang pagkakaintindi ko pagka sinabing total ban, wala pong lulusot doon. Lalo na sa pamamahagi ng pera. Yun lang po ang pagkakaunawa. Yung ganong question review. Comelec Chairman Garcia. And then there's a list po para merong table of those specific programs na ihiningi ng exemption po ng Pasig LGU apparently before March 24. Ayun. The request covers the exemption of the following. So makapaglistahan po ng mga items. Tapos by virtue of authority granted upon me under Comelec Resolution 11060 as amended
the recommendation of the law department is hereby approved. So the law department recommended approval of the request, and then merong reply, si Comelec Chairman Garcia approving the recommendation of the law department. Yun po. Okay, so that should be a matter of defense. I-erase niya kung gano'n. And tingnan natin if that exemption is also a valid exemption. Kasi hindi porket in-exempt ka, valid na yung exemption eh. Kasi ang exemption lang talaga nakalagay dito ay burial and medical services. Kasi kung i-exempt mo lahat, ay di para ano pa yung ban? What good is the ban? What good is a ban if everyone will be exempted? Di ba? So, matter of defense, wala naman po. Kaya nga sabi ko, he is entitled to due process. Were you aware po na nag-submit sila ng request for these exemptions? Hindi kami aware, but we are banking on the general provisions of the law na ang exempt lang talaga ay burial and medical expenses. Kaya nga, may proseso tayo. Sige po. Oo, alam ko naman aware ang Rappler dyan. Alam nyo, kampi yung Rappler kay Vico obvious naman Pero okay lang, we don't care because ang Comelec naman ang ano nito I would just like to clarify, take exception to this. Yes, oo. Ang reklamo po ay Siya ang nagkahin ito po ay for disqualification against Mayor Vico Sotto, which is administrative in nature. Iba pa po ito sa violation ng Omnibus Election Code which carries penal provisions. So hindi po yun ang inihain namin. Administratibong kaso po lamang. Good morning po. My name is Casey from Rappler. Yeah. 2024 po ako nag-resign, February. February 2024 po. Sir, nabanggit niyo po ang kanino pong post yung nakita po ninyo na may hospital payment? PIO po. Ito po. Naku, pwede ba natin pakita, sir? Pasig City, yung Pasig City Scholarship Office po. Kaya yung screenshot ko po yun. Ayan po. Tapos meron pa po yung isa yun. Yung announcement. Yan po. Naka-ano po yung sa FB, naka-public naman po sila. For attorney po, just to clarify lang po, nakapaghain na po tayo ng reklamo sa Comelec. Kailan po ulit, attorney? Kahapon po, hindi na po ako nakasama sapagkat may po ko, but we assisted itong si Vic na gumawa ng complaint kasi hindi naman siya abogado. Base doon sa pinakita niya, at marami siyang pinakita siya. May announcement na na-confirm naman namin. May litrato, may mga litrato, at more than that, para makonfirma na natanggap, yung mga, may video pang pinakita sa akin, at to confirm, eto, pinlex pa nung mga nakatanggap sa kanilang mga sari-sariling mga social media accounts yung pagtanggap nila ng pera. 7,000 ba yun? 7,500. Ito, si Eliza Marie. Thank you po, Pasig City Scholarship Office. Thank you, Mayor Vico Sotto. Also, Pasig taxpayers. May pambili ng school supplies. Yan. Ito pa. No Miss Sean is with Michael Simon and Sheila De La Peña Simon. Thank you po again, Mayor Vico Sotto at sa Pasig Scholar at mga LGU. Yan. Naka-thumbs up sila. Pinapakita pa nila yung pera. Ang batang nakatanggap ng 7,500, sobrang saya, sabi ni Yeng Jordan. Namang inasal lang daw siya tapos sa akin na daw ang pera. Thank you, Mayor Vico Sotto, Pasig Scholar. Yan, marami pa pong ganito. 3 lamang po yan dun sa example namin kasi medyo madalian po ang pagkagawa namin. So, very clear po, number 1, may release ng pera. Number 2, natanggap ng mga recipients na mga botante yung pera. Number 3, ang perang nirelease ay 7,500. Number 4, lump sum ito, yung iba nito due noong Enero pa, etc. Pero ngayon lang nirelease. Number 5, the releases fell within the 10-day ban on releases of public funds. So, yun po ang klaro rito. Salamat po. Attorney, just for the record po. Sige, unahin ko si Sir. Doon sa mga schools kasi, although kasi nung napag-alaman ko, nakita ko kasi, nag-post sila sa FB.
na naka-schedule on May 7, releasing ng batch ng mga elementary or mga basta't may releasing ng scholarship allowance. Nung pagkakita ko nun, nagbabasa po kasi ako talaga nung nakasubaybay ako sa ng COMELEC. Although pagka meron po ako napapanood sa TV na tungkol sa mga ganyan. Kaya nagkaroon ako ng interest. Pero nung nakita ko po, dito sa Pasig, sabi ko, bakit magre-release? Alam ko naman na bawal yan. So, nung May 7, na naka-schedule, nagpunta po ako sa Tanghalang Pasigueño. At doon ko po nakita yung pila ng maraming tao, kasama yung magulang at yung bata. Then, nagtanong na rin po ako doon sa taga City Hall. Yun nga po, releasing ng allowances ng mga estudyante. Hindi ko na po tinanong kung ano-ano mga eskwelahan po yun. Pero base pa lang doon sa sinabi na pag-release ng allowance, pumasok na sa isip ko kagad, teka, bawal to. Nabasa ko po kasi matagal na yung 10-day election ban on releasing ng mga ganun. Tapos sabi ko, bakit ganito? Almost 6 or 5 days na lang yata, sabi ko, bakit magre-release ng ganito? At meron pa silang sumunod, kinabukasan, may May 8 pa. At meron pa pong ipinasok sa ATM. Sinusubaybayan ko. So nagsubaybay ako sa FB, nagpunta ako sa Tanghalan, tiningnan ko po yung kaganapan at yun po yung aking mga on which, bilang isang miyembro ng Citizens Crime Watch, naghingi pa ako ng tulong kay Attorney Topacio. Sabi ko, Attorney, mayroon kasing ganito, gusto ko lang maliwanagan. Baka po may exemption, pero sa pagkakaintindi ko ng total ban, parang dapat risky exemption, wala. Hindi papasok doon sa 10 days. Dahil allowance to yung program to eh. So yun po, tinulungan po ako ni Attorney. Ito po, natanggap po ito noong May 9, kahapon nga, no? Tama, kahapon. Baka magtaka kayo kung bakit yung petsa, tinignan ko yung relo ko, may petsa kasi yung relo ko eh. Pasasagutin po siya rito, si Mayor Vico. At may magkakaroon naman siya ng pagkakataon na i-refute, na tugunan itong mga alegasyon dito. So, dadaan naman po ito. Kaya, tama po ang ginawa namin ni Mr. Baral na ipinagbigay alam namin sa proper agency which is the COMELEC. At ayon sa nakikita ko ay very serious ang Commission on Elections sa mga against vote buying. In fact, meron silang Facebook page exclusively dedicated na pwede kayo magsumbong ng mga instances ng vote buying. Thank you very much. Open for questions. Ahan ko na kayo, no? Ano bang ginagawa ko rito sa press ko na to kasama si Dr. Baral? Okay. Just to give you the background, ako po, nandito naman kayo, mga media kayo rito sa lungsod ng Pasig. Kahit kailan po, itong campaign period and even before, hindi nyo ako nakitang kasama ng kahit sinong kandidato. Either si Mayor Vico or si Mrs. Sara Diskaya. In fact, I am on record doon sa column ko Tribune at sa aking TV and radio show sa Aliw Broadcasting na Yes Yes Yo Topacio na pinagtanggol si Mayor Vico noong nagkaroon ng kontrobersya sa the rape of Ipaloma. Sinabi ko, mali yung ginawa ni Daryl Yap. Ano bang pakay niya rito para ba ito'y manira ng isang kandidato? Ngunit, ako rin po ay membro ng, not only a member, modesty aside, I'm the national chairman of Citizens Crime Watch. Ano ba tong Citizens Crime Watch? Ito po hindi lang inorganize kahapon o ng isang buwan o ng isang taon. The Citizens Crime Watch has been in existence for 32 years. In fact, last April 27 sa Aberdeen Court sa Quezon City ay pinagdiwang po namin ang aming ika-32 anibersaryo bilang isang organisasyon. We are SEC registered as a non-stock, non-profit corporation. At ang advocain po talaga namin, as the name implies, is anti-crime group. We used to be a watchdog for the COMELEC
we are still part of a memorandum of agreement with the PNP as a force multiplier. At kami po ay wala po kami sa politika. Wala po ako kaugnayan din sa Pasig. I do not vote here. I vote in Parañaque City. Ang akin lang kaugnayan din sa Pasig, ang opisina ko ay nasa Orambo at yung aking tanggapan din ng aking movie company, yung Buracho Films. Nandoon yung pelikula namin sa Netflix ngayon, yung Mama sa Pano. Pasensya na kayo, pinlag ko na. Pwede nyo pang panoorin na nakakuha ng 12 awards from various award-giving bodies. Ay dito po, may mayor's permit ako, may barangay permit ako, dito po ang principal office ng Buracho. But I have no relationship with any politician in this city. Hindi po ako nakikialam dito. Hindi nyo ako makikita rito. Lamang ang Citizens Crime Watch bilang anti-crime advocate at bilang namin si Mr. Baral, nilapitan niya ako. At sinabi, may mga napansin lang akong instances na sa tingin ko ay vote buying dito sa Pasig City. Kami po ay hindi nag-engage sa partisan politics. Ang CCW po, walang inendorsong kandidato, either local or national, kahit kailan. In fact, while hindi ko naman itinatanggi na ako ay supporter ni Pangulong Duterte, nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte, 2 miyembro ng gabinete ng Duterte government ang aming idinimanda sa ombudsman. Si Secretary Ramon Lopez at si Secretary Vince Dizon, na ngayon ay secretary na naman. So wala po kaming pinipili. Wala kaming partido. We do not engage in partisan political activities. All of our chapters all over the country, organized kami all over the country, wala pong kaming ini-endorso as a group. Of course, individual members are not prevented, kasi karapatan nila yon, from running for office or campaigning or endorsing as individuals, not as part of the Citizens Crime Watch. So, wala po akong political motivation dito. It was just my duty as a lawyer and as chairman of the Citizens Crime Watch na tignan yung ebidensya ni Ginoong Baral. At pinakita niya sa akin, may announcement, may litrato siya, ito nga na-incorporate namin dito sa complaint, na pamimigay ng pera within the election ban. Okay, ano po ang batas? Tayo po ay pumunta sa batas lamang because batas lang po ang pinag-uusapan natin dito, hindi personality, hindi politika. Lagi naman po since the passage of the Omnibus Election Code, 80s pa po yan, ina-amend-amend lang nila, meron naman po talagang election ban. Ano yung election ban? Bawal mag-transfer, mag-fire, mag-hire ng empleyado. Bawal yung infrastructure within a certain period of time. Bawal bumili ng mga supplies except for the essential supplies. Bawal din mag-release ng pondo ng gobyerno. Hindi mo nga matransfer during the campaign period yung mga commander, yung mga regional director ng police, ng military, nang walang pahintulot ng COMELEC. Ano pong underlying reason kung bakit may pinagbabawal na mga ganito? Very simple lang naman po. Kasi may mga bagay na directly, either vote buying, yung tahasang pagbigay ng pera sa botante, sabihin, iboto mo si X, iboto mo si Y. May mga bagay na indirectly na i-impluensya ang mga botante during the campaign period to vote for a particular candidate. Kaya nga yung infrastructure, bawal. Infrastructure, pag-aagawa ko itong kalyeng ito para mahikayat nyo yung mga nakatira doon sa kalyeng yon na sira-sira ay bumoto sa inyo. Ako'y magre-release ng mga allowances, itataas ko yung sweldo nyo para iboto nyo. Kaya bawal yon. Yung pag-transfer ng mga personnel, pagtanggal, pag-hire, bawal din yun kasi nga, pwede mo sabihin, sige, kukunin kita kahit casual, contractual, para iboto mo ko. Kahit hindi mo banggitin, siyempre, magkakaroon ng utang na loob yun. Yun po ang reason. Very clear. Lahat ng mga bagay
na pwedeng maka-impluwensya directly or indirectly. Pera o hindi pera, kahit mga gamit. Kaya nga po yung mga election paraphernalia, may mga bawal, may mga hindi bawal. Bawal ang t-shirt, bawal yung mga ibang bagay. Yung mga t-shirt, yung mga kasama lang ng kandidato. To equal the playing field. Kaya nga po, mayroong maximum size ng billboard. Kaya nga po, even yung pagkain na sa election code, pag may rally, bawal magpakain. Bakit? Kasi nai-impluwensya. Ngayon, may exception naman, siyempre. Yung mga urgent. Ang isa po sa mga exception ay yung mga ayuda, yung AICS. Yan. Kasi, po yan sa underprivileged. Ngunit, recognizing that itong mga ayuda ay maaring gamitin din at ginagamit na. At may mga nireklamo na rin po kaming gumagamit ng ayuda sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ay maaring maka-impluwensya sa mga botante. Ipinagbawal ito 10 days before the elections. Wala na ring ayuda. Although within the campaign period na maraming bawal nga magdala ng barel, ay pinagbawal na yung ibang bagay, itong ayuda pinayagan until 10 days before. Malinaw po sa batas yan at nilagay na po namin yan dito sa aming complaint. Ang exception ay burial, yung pagpapalibing, at medical. Okay, suriin po natin bakit pwede ang medical at ang burial. Kasi hindi mo naman malalaman kung kailan ka mamamatay, di ba? Kasi wala namang gustong mamatay. Pangit kasi yung namamatay eh. Hindi magandang experience yon. Hindi mo rin alam kung kailan ka magkakasakit. Hindi mo alam, nabundol ka ng tricycle, nabali yung buto mo, tinakbo ka sa ospital, pwedeng magbigay ng medical. Ito po bang ibinigay? Ito ang katanungan, ha? Ito bang binigay po ng pamahalaang lungsod ng Pasig allowance ay saklaw noong exemption? Hindi po. Bakit po hindi? Ito po ay hindi medical and burial allowances. Hindi ito tulong sa namatayan o nagkasakit o naaksidente. Ito po ay allowance. At meron pong ipinakitang ebidensya na itong mga allowances na ito noong Enero pa. Bakit bawal ito? Unang-una, program na po itong allowances na ito. Alam mo nang ibibigay. So, hindi siya exempt doon sa, hindi siya pasok doon sa exemption. Alam mo na yan eh. Meron pa nga dito since January dapat ibinigay. Hindi ibinigay. Hinintay yung malapit sa eleksyon. So yun po ang kahinahinala dyan. Bakit hindi mo pa binigay? Bakit inipit mo pa? Bakit lump sum mo gustong ibigay kapag malapit na ang eleksyon, and worse, within the 10-day ban? Yun lang naman po, simple po rito. Wala po ito ritong namumulitika ako kasi wala naman akong pakialam kung sinong manalo rito sa Pasig. Di naman ako taga rito. At hindi tayo nakikialam, siyempre. Hindi ko alam kung sinong sinusuportahan ni Mr. Baral. At walang katuturan, walang kabuluhan kung sino sinusuporta niyan. Kasi batas po ang pinag-uusapan natin dito, and the question is very simple. Nagbigay ba ng pera ang pamahalaang lokal during the 10-year ban at 10-day ban? Ang sagot ay oo. Ito ba ay illegal? Oo. Anong consequence? Sa batas din po tayo tumingin ng kasagutan. Dapat yung lumabag sa ban at namigay ng pera na under the law ay considered vote buying, kasi makaka-impluwensya yan directly or indirectly for a voter to vote in favor of a certain person, ay ipinagbabawal ng batas. At ang nakalagay din po sa batas, ang isang kandidato na gumawa po niyan, kandidato o mga
mga kandidato na gumagawa po niyan ay dapat ma-disqualify, dapat tanggalin sa listahan ng dapat iboto sapagkat hindi po karapat dapat na iboto. I'm talking about the law. Sabi si Mayor Vico ay guilty na. He is entitled to the presumption of innocence and the right to due process, at para sagutin ito, ang akin lamang at first glance bilang isang abogado, bilang isang anti-crime advocate, at bilang isang mamamayan at bilang isang botante rin, hindi man ng Pasig, but every voter has the right and the duty to preserve the integrity of the electoral process. Para sa amin po ay mayroon pong paglabag, at ang dapat gawin dyan, para hindi na sabihin politika rin, ay maghain na lang ng reklamo sa karampatang ahensya ng gobyerno, which in this case is the Commission on Elections. Yun lamang po ang ginawa namin dito. Hindi po komplikado, napakasimple lang po, nothing more and nothing less. Maraming salamat po. Ayun, thank you very much. Good morning po sa ating lahat, sa mga mainstream media, sa vloggers, na salamat po sa inyong pagsaksi sa aking pagpapahayag regarding po sa complaint. Okay. Ako po si Vic Baral, na matagal na pong naninirahan o residente dito sa Pasig. Complaining witness po ako para sa disqualification case sa aking pong inihain laban sa ito po ay dahil doon sa isinagawa nilang pagbibigay ng school allowances para po yata sa scholarship, at illegal na paglabas ng pondo ng Pasig City dahil may umiiral po tayo na tinatawag na total ban o absolute ban sa ating pong Comelec, yung 10 days absolute ban po. Background po, isa po akong dating empleyado ng City Hall. Matagal po akong naglingkod sa City Hall. At isa po ako sa nakasaksi doon sa mapanikil na politika sa nakaupong mayor. Hanggang sa ako po ay nag-resign upang humanap ng ibang trabaho. Kaya hindi po ako makapapayag na ang darating na eleksyon natin sa Lunes maaapektuhan ng ginawa nilang illegal na pamamahagi ng cash allowance para po sa mga estudyante. Sa kabila ng ban, inilahad nila before the 10 days, before the election, halos ilang araw na lang, on which I consider na vote buying po ito. Ngayon, regarding po sa aking complaint, kung may mga ilan po kayo itatanong, nandito po, kasama ko po ang aking tumutulong na abogado para sa disqualification, si Attorney Ferdinand, para magbigay po ng patas at legal na opinion ukol po dito. Salamat po. Thank you, kasamang Vic. Good morning po sa ating lahat, sa mga mainstream media, sa vloggers, na salamat po sa inyong pagsaksi sa aking pagpapahayag regarding po sa complaint. Okay. Ako po si Vic Baral, na matagal na pong naninirahan o residente dito sa Pasig. Complaining witness po ako para sa disqualification case sa aking pong inihain laban sa ito po ay dahil doon sa isinagawa nilang pagbibigay ng school allowances para po yata sa scholarship, at illegal na paglabas ng pondo ng Pasig City dahil may umiiral po tayo na tinatawag na total ban o absolute ban sa ating pong Comelec, yung 10 days absolute ban po. Background po, isa po akong dating empleyado ng City Hall. Matagal po akong naglingkod sa City Hall. At isa po ako sa nakasaksi doon sa mapanikil na politika sa nakaupong mayor. Hanggang sa ako po ay nag-resign upang humanap ng ibang trabaho. Kaya hindi po ako makapapayag na ang darating na eleksyon natin sa Lunes
maaapektuhan ng ginawa nilang illegal na pamamahagi ng cash allowance para po sa mga estudyante. Na sa kabila ng ban, inilahad nila before the 10 days, before the election, halos ilang araw na lang, on which I consider na vote buying po ito. Ngayon, regarding po sa aking complaint, kung may mga ilan po kayo itatanong, nandito po, kasama ko po ang aking tumutulong na abogado para sa disqualification, si Attorney Ferdinand, para magbigay po ng patas at legal na opinion ukol po dito. Salamat po. Thank you, kasamang Vic. Certify as to the authenticity of this. Okay. Sino mag-certify? Yung complainant. include. Include. Meron tayong electronic evidence. Okay. There are ways of proving yung sinasabi nilang ephemeral evidence. Post, text messages, email, may procedure dyan eh. Under oath naman ito, pina-oath ko sa kanya. Para nare-realize niya na kung may mali rito, there will be consequences to him. Parehas naman tayo. Yung kay ER ba?